Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nagsasalita pa, may isang tigre naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon. Tinapuka, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na umupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niya ito na ang kanyang kamatayan. Wala ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabang. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niya isigaw. Ah, isang tigre, sabi ng lalaki habang nakadunghay sa hukay. Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisipan niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakay. Sandali, huwag mong isipin yan. Pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala. Pangako ko hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre. Kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka dito, sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglawaya ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtatanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali, ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige, ang wika ng tigre. Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanaw ng puno ng pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ng mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol ninyo. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at sa pagpapagawa ng mga lusang tahanan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob. Huwag ka na magdalawang isip, tigre. Sige, gawin mo na ang gutom. Oh, ano masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakap at minumusuan ang lalaki. Sa mga sanggaling iyon, dumaan ang isang baka. Hintay! Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon naman ang tigre at pinirawanan nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa ganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin, tingnan mo. Mula lang kami isinilang naglilingkod na kami sa mga tao. Kami mga baka ay nagbubuhat ng nabibigat ng dalahi. Naararaw namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumatanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa sa kung ano ang bagay. Kaya, wag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre, habang bumibelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan nang biglang dumating ang lumuluksong kuneho. Sandali, tigre, sandali, sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Ah, walang kwenta. Alam mo ang sagot niya pareho lang sa sagot ng puno ng pinuno at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumalom ng lalaki. O sige, pero huli na ito, gutom na ako. Sagot ng tigre.
Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mga habang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumaymay at walang ligoy na nagsasalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang iyong isinlaysay, subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon, wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tignan natin, sabi mo nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas, wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang muli ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain niya ang tao. Ah, ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila may ibang kausap. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa, wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso.